Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And para nga po sa umagang ito, ang ating pag-uusapan na may kinalaman po dito sa pagsabi ni Paolo Avellino ng status nila ni Kimi, ang matinding revelasyon itong si Paolo Avellino na ikinatuwa ng mga fans but at the same time ikinawindang ng mga bashers. Naku po para pong mga nasilihan yung mga pweto mga bashers nang marinig po yung interview ni Paolo Avellino. Pero isa pa nakakalokang chika, si Jay nag-deactivate after po nitong revelasyon, yung interview niya ni Paolo Avellino. Hoy, anong meron? Bakit may pagganon? Sobrang close sila, charot. Side to side. Ay! Kamusta po yung samahan nyo ngayon? Okay naman, masaya naman kami yung magkasama. Patibay naman ang patibay. So, yan po yung interview. And ang chika ay hindi raw kinaya ni Jay itong sagot ni Paolo Avellino na patibay sila ng patibay ni Kim Chiu. Parang pag-amin na rin po kasi yun sa kanilang dalawa. Sa kanilang dalawang, relasyon nilang dalawa ni Kim Chiu, parang gano'n. So, parang hindi daw po kinaya, kaya nag-deactivate. Kasi timing naman daw. After lang that, nag-deactivate. So, anong meron? Huwag sabihing na-hack yung account kasi usually kapag na-hack yung account, ginagamit po yan sa kalokohan nung hacker. Paninira, mga post na kung ano-ano, pero hindi, dini-activate. So, ayun, tuloy at ayon sa ibang fans, baka po ayaw muna mag-social media nitong si Janine para makaiwas daw sa toxicity sa SOCMED kasi until now hindi pa rin daw tinitigilan ng iba si Janine, etc. etc. So, yung iba namang Kim Pao fans sinasabi na baka masyadong masakit sa kanyang tenga yung narinig niya, gano'n. Pero advice lang guys, kung tayo po yung mauuna, wag po tayong mauuna sa kasi parang pinoprovoke natin yung kabilang fandom. Focus na lang tayo sa Kim Pao. Kung masakit yun para sa kanya, hayaan po natin siya. Hindi naman po tayo ang niloloko niya, kundi ang sarili niya na nakamove on na o kaya yes, si Echo mismo. No? Problema na nila yun. Kaya kung masakit para sa pandinig niya yung sinabi ni Paolo, kaya siya nag-deactivate. Pero ayokong mag-conclude. Pero napaka-timing daw kasi sabi ng ibang fans, we may pag-deactivate. Anyway, let's focus po sa Kim Pao. Nakakatawa po si Paolo Avellino kasi napaka-open na po niya ngayon. Yung mga sagutan niya, kitang-kita rin natin yung pagbabago. Dahil yan kay Kim Chiu, sabi nga ni Paolo, hindi siya mapapagod makatrabaho itong si Kimi. Anyway, bagay naman po talaga sila tingnan. Ayan, in one frame, complete na po agad ang mga fans. Makita lang na magkasama silang dalawa. Natutuwa nga daw po sila sa character development nitong si Paolo Avellino mula nang madikit dito kay Kimi, mula sa bisyo, ganyan sa pag-inom, and hanggang sa kanyang pagiging open na. Ang daming unusual things para kay Paolo na ginagawa niya ngayon. Anyway, eto naman po palang picture ni Kim and Paolo. Ayan si Kim during PBB days and Paolo Avellino during Starstruck days. Huy, ang bata pa nila dito. Ang cute ni Kimi. Grabehan yun. Sarap din sila ng pisngi. Anyway, ayun nga. Dahil nag-celebrate si Paolo Avellino ng kanyang 18 years in showbiz. Biglang naalala ng mga fans na 18 years na rin si Kim Chiu sa showbiz. Parehas pala silang 2006 nagsimula. And nag-research nga ako sa PBB, talagang 2006 si Kimi, April 23, kung hindi ako nagkakamali.
So, hanggang sa pagpasok pala nila guys sa showbiz ay destiny talaga yung dalawa. Biruin niyo, sabay silang pumasok sa mundo ng showbiz 2006, then magkaiba pa ng network hanggang sa pinagtagpo sila ng tadhana. Pinag-cross yung kanilang landa, si Paolo Avellino talagang gumawa ng paraan para makalipat ng ABS-CBN at makatrabaho si Kim Chiu. Take note, katrabaho lang. Pero nandun pa rin yung kanyang paghanga kay Kim Chiu. Hanggang sa nabuo na lang po ng nabuo dahil after isang dekada mahigit, natupad rin yung kanyang pangarap na makatrabaho. And ngayon, ay hindi lang katrabaho, jowa na. Hoy, grabehan! So, isa lang na naman daw po itong patunay na talaga nakatadhana ang Kim Pao sa isa't isa. Parehas 2006, pumasok sa mundo ng showbiz. Ang bata pa nila dito, ang kit-kit ni Kimi, grabehan talaga yon. Parehas pang singkit. Ayan o, singkit Kimi and singkit na Paolo Avellino. Sabi nga nila, parang anak na rin po ni Kimi itong si Aki kasi parehas silang singkit. And parehas matangos yung ilong. O dito guys, matangos ng ilong ni Kimi. Kaya sa mga bumabatikos, etc. kay Kim Chiu, bahala kayo sa buhay niyo, magpaka-bitter kayo hanggang sa mamatay kayo. Charot lang, charot. Samantala, sabi nga po dito ni Kim Pao hanggang dulo, sa usapan ngayon sa X na nag-deactivate daw si Jay after mapanood yung patibay ng patibay statement ni Pao. Trinay ko din i-search, wala na nga. Nasaktan siguro. Hoy, grabe, ang dami pala talaga nakapansin na pag-deactivate niya. Na-curious tuloy ako. Sabi ko, I know yung hayaan na natin ano man yung reason. Pero nakaka-curious din at the same time. Bakit may pag-deactivate? 'Di ba? Anong meron? Agaw eksena, ganun. Anyway, sabi naman dito, just saw a tweet na nag-deactivate daw si alam niyo na. Huwag na sanang gatungan yung kabila or alamin pa kung bakit nag-deactivate, tama nga. In a way, baka sakaling manahimik na rin yung mga fans niya. We have a lot to be thankful for, to look forward to. Mababait kasi ang mains natin. I want to think also na baka manahimik na rin yung kabila pong fandom sa pang-a-attack sa mga Kim Pao fans, pero I don't think so. Lalo na ngayon na wala silang pagkakaabalahan dahil hindi sila makaka-update dahil deactivated na. Kim Pao fans sa kanilang aanuhin yan, titirahin, pero sana nga manahimik na. At kung ano naman po yung reasons, wag na nga po nating alamin at gatungan pa ng ganyan. Bakit? Lalaki at lalaki lang po kasi yung issue at ang mga Kim Pao fans mukhang masama na umaatake na umaatake sa kabilang kampo. Guys, remember, hindi po tayo toxic fandom at wag na wag po tayo maging toxic fandom para po kay Kim and Paolo kasi sa kanila din po magre-reflect yan. Anyway, kayo guys, anong inyong say patungkol dito? Dun sa sa sinabi ko na kay Paolo at Kim magre-reflect yon ha? Hindi dun sa issue. Huwag na natin palakihin. Hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.